Hi mga mi! Welcome sa ating page! Uy! Gumala nga ako kahapon mga mi kaya hindi ako nakagawa ng tutorial. Pero syempre nakikita ko yung mga comment mga mi. Isa ito dun sa napansin ko mga mi na nagre-request sila ng tutorial yung iba sa ganitong bulaklak. Hindi ko alam mga mi kung ano ba yung tawag sa bulaklak na to pero para lang din siyang rose. Basta sabi kasi sa comment mga mi is gawan ko daw ng tutorial yung patulis na rose. Huy! Parang ito lang din naman yung nakita kong patulis dun sa pinost ko, di ba mga mi? Ayan mga mi, yung sukat ng ating satin is 4 cm. Tapos yung haba mga mi is 8.5 din. Kailangan natin dyan ng 14 petals mga mi. Dahil nga dalawang kulay yung ginamit ko mga mi, syempre tig 7 yung bawat kulay niyan. Tapos, ang dali lang din mga mi kung paano itupi, ganyan nga lang. Yung iba mga mi, ginagamitan din niya ng lighter para sunugin, pero ako kasi is glue gun na lang talaga yung ginagamit ko. Sa costing naman mga mi ay parang parehas lang din naman yung nagagastos natin. Bibili lang din tayo ng lighter, di ba? Pero syempre mga mi, kanya-kanya din tayo ng way. Basta kung saan kayo komportable mga mi, yun yung gawin nyo. Asahan nyo mga mi na kapag may nag-request nga ng tutorial is kapag kaya ko naman talagang gawin is gagawin natin. Pero syempre itong tutorial ko mga mi is kukuha lang din kayo ng idea. Depende na rin talaga sa inyo mga mi kung gagayahin nyo. Kasi mga mi itong ginagawa ko is standard na ito para sa akin. Tapos maganda na ito sa paningin ko mga mi. Syempre kanya-kanya din naman tayo ng mata. Huy! Kahit nga medyo busy na rin ako ngayon mga mi kasi nag-iipon na rin ako ng paninda ko. Syempre malakas kayo sa akin mga mi. Kaya kapag kaya ko is gagawan ko talaga ng tutorial. Tapos mga mi, nakita nyo ba yung ginagawa ko dyan? Kumuha lang din ako ng 6 na piraso. Syempre kapag magkaiba yung kulay, is tig 3 dun sa bawat kulay. Tapos mga mi, nilagyan ko nga lang din ng glue yung pinakagitna niya para dumikit. Yan mga mi, kapag tinutukan nyo naman yung video is magigets nyo naman yung tinutukoy ko. Kasi yung 6 na ginanyan ko nga mga mi is pag dudugtong-dugtungin na nga natin. Kasi yan yung magiging base nung pinaka-flower natin mga mi. Basta yan yung pinaka-outer part ng bulaklak mga mi. Ito talaga yung inuna ko mga mi. Ewan ko, basta gusto ko lang. Huy, hindi mga mi kasi dito ako komportable. Gusto ko lang unahin talaga yon bago ko bubuuin nga yung pinaka nasa loob ng bulaklak. Tapos, ayan na nga, magbubuo na nga tayo ng pinakaloob mga mi. Kumuha nga lang ako ng isa mga mi, tapos nga niroll ko din. Kapag may stick na mga mi, ay pwede nyo na siyang i-roll dun sa stick. Kasi ito is pang stock ko, kaya hindi ko muna siya nilagyan ng stick. Tapos, yung dinikit kong pangalawa mga mi ay sa gilid ko nga siya dinikit. Basta mga mi, magigets nyo na yan kasi medyo mabagal nga itong video. Tapos, yung pangatlo mga mi is kulay red nga yung kulay. Basta mga mi, pag kayo na yung gumagawa, makikita nyo naman yung balance ng kulay niyan. Ayan, syempre, pagharapin lang din natin. Maganda din siya mga mi kapag isang kulay lang din yung ginamit natin. Pero syempre, mas maganda siya kapag dalawang kulay nga. Tapos, yung pang-apat mga mi is syempre, alternate talaga yan. Kailangan dun sa hindi patusok mo siya ididikit. Makikita nyo din naman yan mga mi. Syempre lilitaw dyan mga mi yung 3 dinikit natin. Yung pangalawa, pangatlo, tsaka pang-apat. Basta mga mi yung hati ng kulay is makikita nyo rin naman. Kung yung pink mga mi, syempre diba sa pink nyo din siya itatabi. Yan lang mga mi is dun sa dalawang kulay nga. Pero kapag iisang kulay niyan mga mi is pag alternate nyo na lang din talaga siyang ididikit. 1 by 1 mga mi. 1 by 1 talaga yung pagdidikit dyan mga mi kasi mas maganda yung kakalabasan kaysa dun sa roll. Kapag 1 by 1 kasi mga mi is talagang mabukadkad siya. Tapos ayan na nga mga mi yung 8 petals na panggitna natin. Napakadali rin lang gawin nito mga mi. Tapos ayan nga yung likod niya. Ganyan lang yung itsura. Malaki din yan mga mi. Ang syala din itong rose na ganito. Tapos syempre mga mi, ididikit na nga natin siya dito sa pinaka-outer ng bulaklak. Itong base niya. Yun yung tawag ko mga mi ha. Ewan ko sa inyo kung anong tawag nyo. Basta mga mi, sundan nyo na lang yung video kahit ano pa mang tawag dyan. Yan mga mi, idinikit ko. Tapos nakita nyo mga mi is tinapat ko lang yung pink dun sa pink din. Syempre mga mi, yung red is sa red din. Tapos mga mi, ganyan nga yung likod niya kapag wala pa siyang stick. Kapag may stick na mga mi is pwede nyo naman lagyan din ng dahon na green. Uy, syempre green ang dahon mga mi. Ano pa bang kulay ng dahon, diba? Loka-loka. Okay, tapos na tayo mga mi. Sana nasundan nyo pa rin itong tutorial na to. Napakadali din mga mi. Ang syala din niya, diba? Thank you for watching mga mi. I love you all. More benta. God bless.